Malakas na ibinalibag ni Marian ang isang lalaking naka-full black uniform. Dumaing ang lalaki at mabilis na naiarko ang katawan. Sinipa naman ito ang 3 pang lalaki na agad sumugod sa kanya. Ipinosisyon nito ang katawan at malakas na nagtapo ng suntok sa mga ito. "Nice one, baby!" Dahan-dahang pumalakpak si Perry habang may ngiti sa mga labi niya. Inayos naman ni Marian ang medyo nagulo niyang buhok bago malawak na ngumiti sa kasintahan. "Did I do great?" Malambing na tanong ni Marian kay Perry nang tuluyan ang makalapit dito ang binata. Mabilis naman itong hinawakan ng bewang niya at hinagkan siya sa pisngi. "Yes, baby, you're amazing." Mahinang tumawa si Marian bago yumakap sa nobyo. "Men, fix yourselves. May lakad pa tayo mamaya." Kahit nahihirapan pang tumayo ang 4 na lalaking nakahiga sa sahig, ay mabilis na sumunod ang mga ito. "Grabe ka, ma'am. Kada araw gumagaling ka." Sabay na natawa si Perry at Marian. Sa ilang taon na relasyon nila ng dalaga, ay nakasanayan na ng mga tao niya na sila ang pagpraktisan nito. Hindi naman nagrereklamo ang mga ito. Kagaya niya, pare-pareho silang natutuwa sa improvement ng kasintahan. "Thank you. Sa susunod dapat kumuha na kayo ng life insurance." Mahina siyang tumawa at hinagkan sa noo si Marian. "Wag mo naman masyadong pahirapan ang mga tauhan ko." Ngumisilang sa kanya si Marian bago tumangutango. "Ikaw na lang." Natawa siya lalo bago inakbayan ng dalaga at iginiya patungo sa upuan. "Oops, wait lang. My phone is ringing." Katulad ng nakasanayan ay muling hindi umimik si Perry upang hindi marinig ng kabilang linya. "Hello, Dad?" Tumingin agad sa kanya ang kasintahan. Ngumiti lang siya dito para ipakita na ayos lang sa kanya. Wala naman po. I'm just out for a couple of hours. Yeah, I'll come home later. Maybe 5. Maingat niyang niyakap si Marian. Ngumiti naman ito sa kanya bago laruin ang buhok niya. "Yeah, Dad. Okay, see you later. Love you." Hindi natanggal ang pagtititigan nilang dalawa. Naging mas malapot pa habang nakangiti sa kanya ang dalaga. "Don't tease me like that." Mahinang bulong niya sa kasintahan bago marahang napapikit. Natawa naman ito bago itagong muli ang cellphone sa bulsa at kinawit ang mga braso sa leeg niya. "I'm not teasing you, baby. It's a glimpse of being in love." Napailing na lang siya at walang sabi-sabing binuhat niya ito. "Sus, if I know, alam na alam ko na ang mga ganyang tinginan mo." Umiling-iling pa ito at dinilaan lang siya. Let me guess, what will I do?" Ngumisi pa ito sa kanya, kaya naman maingat niya itong hinagkan bago ngumiti. "I leave the country for a day or 2. Do you want to come with me?" Sinulya pa niya ang kasintahan na nakaupo sa swivel chair habang nagbabasa ng mga articles. That's a sweet offer, baby, but you know, my family will be curious. And I have my work here too." Ngumiti si Marian. Kaya naman bahagyang lumapit siya dito at umupo sa table. Maingat niyang kinuha ang kamay ng dalaga bago paglaruan ng mga daliri nito. "I really wish that someday we can spend a lot of time together in every places we'll travel." Sobrang in love siya kay Marian. Kahit pa may limitasyon ng oras ng pagsasama nila, wala siyang sinasayang na oras. Ayaw rin naman niya kasing i-pressure ang kasintahan na ipakilala na siya sa buong pamilya nito o kahit pa sa mga magulang nito. Alam niya ang estado nito sa buhay. Alam niya kung saan nagmulang pamilya ang kasintahan. Alam niya na malalakas at magagaling ang angkan na pinagmulan nito. Ngunit alam niya rin sa sarili na baka pag-isipan siya ng masama ng mga ito dahil isa siyang mafia boss. "Huwag ka mag-alala, next time sasama na ako sa'yo. I promise." Bukod sa pagiging maganda, napakahusay din sa pakikipaglaban ng dalaga. Kaya naman noong unang beses niya makita ito at ang fighting skill nito, ay halos matulala siya sa gulat.
Marami na siyang nakalaban. Ngunit kakaiba ang teknik nito. Para bang napaka-soft and smooth ng bawat galaw nito. By the way, I saw your cousins in Spain last month. They seemed so busy. Ngumuso si Marian kaya naman ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Yeah, they went there for a mission. Hindi nga nila ako nasabihan na di sana tumakas ako para makasama ka. Humagikgik na tumawa ito bago pumikit at hinawakan ang kamay niya sa pisngi nito. Kilala niya ang buong pamilya nito. Ang iba ay sa mukha lang at ang iba naman ay sa pangalan lang. He was so ready to face her family. Yun nga lang, hindi niya alam kung kailan ang pagkakataon na yun. Nakakatawang ang isipin na nagmememorya pa siya kung paano niya ipapakilala ang sarili niya sa mga ito. You're such a cutie. Mahal na mahal talaga kita. Ipinangako noon ni Perry na mamahalin niya ng walang katulad si Marian. Ito lang kasi ang babaeng nagmahal din na higit sa kanya. Sus, halata namang in love ka sa akin. Ang isang astig at tigasing mafia boss. Alam ba yan ang mga tauhan mo? Na pagdating sa akin nagpapababy ka? Napangiti lang siya sa sinabi nito. Ang akala niya talaga ay wala nang matinong babae sa mundo. Ang kanyang ina kasi ay ilang beses na niloko ng kanyang ama. Ito ang nakalimutan niya hanggang sa nalaman niya na ang totoong sitwasyon na kawawa ang kanyang ama. Tuluyan sila nitong ipinagpalit sa iba at iniwan nung naging high school na siya. Nakita niya naman kung paano nalulung ang ama niya sa trabaho. Kaya na rin siguro naging mas makapangyarihan ang kanyang ama sa mafia world. Nang ipakilala niya si Marian sa ama, doon niya nakitang muli ang pagngiti nito. Kaya naman mas lalong lumalim ang pagmamahal niya para sa dalaga. Ayaw mo ba ng ganon? Na talaga namang in love ako sa'yo, Miss Marian? Hinagka niya ito sa noo bago marahang pinagdikit ang noo nila. I can't wait to let the world know that you were mine. Naramdaman ni Marian ang pamumutla ng labi at biglaan niyang madiing paglunok. Pinilit niya ang sarili na wag manginig ang kamay na may hawak na papeles. Kumurap-kurap pa siya ng ilang ulit dahil baka namamali lang siya ng basa. What's wrong, Iha? Ang gulat ng mga mata niya ay agad na lumipat sa kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo. Nothing, Dad. Binabasa ko lang na mabuti kung tama ba yung pagkakabasa ko. Hindi nakatakas sa kanya ang biglaang pagtaas ng kilay ng ama. Why? Is this your first time hearing his name? Perry Felix, the top 1 mafia as of now. May nakapag-tip kasi sa ahensya and I want you to know everything about him and his doings. Hindi ipinahalata ni Maria na mabigat na nararamdaman niya. This is her first time feeling this way. Paano ngayon lang niya maririnig ang pangalan ni Perry? Ito lang naman ang kasintahan niya sa loob ng maraming taon. Inilihim niya lang ito sa buong pamilya dahil na rin sa kagustuhan niyang may mapatunayan muna, kagaya na ng mga kapatid niya, bago pa niya ipakilala si Perry. High school siya na makilala niya si Perry. Kahit na mukhang masungit ito, ay mabilis silang naging magkaibigan. Kaya naman nung manligaw ito sa kanya noong ikahuling taon nila sa high school, sinagot niya ito agad. Simula noon ay nalaman niya na ang tunay nitong pagkatao. Hindi pa ito noon boss ng mafia world. Kung hindi, ang ama nitong si Luisito Felix, na namayapa na noong tumuntong sila sa ikalawang taon nila sa koleyo. I remember his father, his late father. The name is Luisito. I once encountered him in my operation when I was at your age. Hindi pa rin maibuka ni Maria ng bibig. Paanong naging kasama ang pangalan ng kasintahan niya sa misyon na dapat ay gawin nila? Kung ang katotohanan naman ay mabuting tao si Perry at walang illegal sa mga ginagawa nito. Dad, can I have another mission? Besides, sabi mo nga ay na-encounter mo noon ang ama nito, so I guess you know him. Umirap ang ama bago itiklop ang binabasa nitong dyaryo. No, this is your mission. I am not your father at this moment. I am your boss. Hindi siya makasagot kaya
Tinikob niya na lang bibig at mahinang tumango. I'm expecting you to finish this mission in just 1.5 months. May pinalidad sa boses ng ama. Kaya naman tumango na lang siya para sumang-ayon. Hindi alam ni Marian kung nakailang lakad na siya pabalik-balik sa loob ng kwarto niya. Hawak ang noo at ginugulo ang buhok. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin kay Perry. O dapat niya bang sabihin? Paano kung masamain ito ang intensyon niya at iwan siya nito? Did he do something wrong? Paano may magtitip sa kanya sa ahensya? He was so clean by doing his job. Frustrated na usal ni Marian. Kilala niya ang kasintahan. Kahit hindi naman siya kasama nito sa mga ginagawa nito, ay alam niyang malinis gumalaw ito, maging ang mga tauhan nito. Kung ang magaling at expert niyang si Kuya Nixon ay hindi nalaman ng palihim nilang relasyon ni Perry, kahit lagi pa itong nasa New York kasama siya. This is frustrating. I don't want to make him feel that way. Ayoko na mag-doubt siya sa akin. Naihilamos niya ang palad sa muka. Sakto rin na tumunog ang cellphone niya na nasa kama. Mabilis niya yung sinagot nang makitang si Perry ang tumatawag. Baby! Hi, I miss you. Parang nahihirapan ang boses nito. Ngunit mabobosesan pa rin ang paglalambing. Napabuga siya ng hangin at ikinalma ang sarili. Marahan siyang umiti at umupo sa sahig ng kwarto niya. I miss you more. When are you going back home? Kung kanina ay grabe na ang pag-aalala niya, ngayon tumitibok ng muli ang puso niya dahil sa pagkamis sa binata. Kapag kasama na kita sa isang bubong, ngumuso siya at mahinang natawa. So hindi ka pa uuwi dito? Narinig niya ang mahinang pagtawa nito sa kabilang linya. I will always go home. You're my home, baby. Boss, nakapasok na sila. Rinig na rinig niya ang panik sa boses ng sumigaw. Nangunot naman ang noo niya at bahagya pang napatayo. Where are you? Are you in the middle of your doings? And here you are, flirting with me? Nag-aalalang tanong niya dito, lalo na nang marinig niya kung anong malakas na bumagsak sa kabilang linya. Anong magagawa ko? Na-miss kita. Tumawa pa ito bago niya marinig ang sunod-sunod na putok ng mga baril. I have to go, baby. I love you. I love you more. Siya na ang pumutol sa tawag. Kahit alam niyang mahusay ang nobyo, ay ayaw niya pa rin na maging dahilan para mawala ito sa focus na posibleng ikapahamak nito. Ano na nga bang gagawin ko? Can I really do this? Pretend like being a good girlfriend habang iniimbestigahan siya? And his people already trusted me. Mahal niya ang trabaho niya. Kaya nga siguro ang mga kapatid at pinsan niya ay hindi nagbago ng landas. Dahil masayang maging agent. Ngunit ngayon niya lang yata sandaling kaiinisan ng trabaho. I love him so much. I can't do this. Bukod kasi sa buong pamilya niya, ay si Perry lang ang promotekta sa kanya. Na hindi kayang higitan ng iba. Ito ang naging best friend niya at naging partner sa lahat ng kalokohan. Alam na alam niya, kahit kailan ay hindi naglihim sa kanyang nobyo. Kaya anong karapatan niya para paghinalaan ito na may mali itong ginagawa? Mabilis na umiwas si Marian sa sipang padating sa kanya. Iniwas niya ang ulo at malakas niyang ibinuwelo ang kamay para mag-alay ng malakas na suntok. Nahawakan niya ang collar ng kalaban kaya naman mabilis niya itong hinila at binalibag sa simento. Kumuha pa siya ng puwersa at walang sabing sinipa niya ang lalaking pasugod mula sa likod niya. Sigurado siya na iiyak ito sa sakit dahil na din sa tigas ng boots niya na suot ngayon. Tantanan niyo muna ako. May magagawa ba kayo kapag namiss ko siya? Inis na sigaw ni Marian bago alayan ng malakas na suntok ang huling lalaki. Umirap siya sa hangin matapos niyang tingnan ang mga lalaking nakahandusay sa simento. Inayos niya ang damit at pinagpagan ng kamay. Nakakainis! Wala siya sa mood dahil 3 araw ng diretsyo, subalit hindi pa rin tumatawag sa kanya si Perry. Sinubukan naman niyang puntahan ang mansyon nito,
Ngunit sarado yun at walang tao. Maging ang hideout ng mga ito, wala ring tao. Hindi kaya ginost na siya ng nobyo? Natunugan kaya nito ang misyon niya, kaya ngayon wala ito? Init ng ulo Napalingon siya agad, matapos marinig ang pamilyar na boses. Ang pinsan niya pala itong si Leonel, kasama pa ang iba nilang pinsan. Anong ginagawa niyo dito? Malumanay na tanong niya, bago naglakad pa palayo. We heard that you have a new mission. Sumunod ang mga ito sa paglalakad niya. Nangunot pa ang noo niya at nagsalubong ang mga kilay. Sa totoo lang ayaw niya munang pag-usapan. Dahil heto nga at di niya mahagilap kung nasa ng kanyang nobyo. You heard from? Sarkastiko niyang tanong na para bang hindi pa niya alam ang sagot. From Uncle, of course. Hinarap niya ang mga ito dahil sa sagot ni Wendy. Nang tuluyan na siyang makaharap, inirapan niya ang 4 na pinsan. At kasama pa talaga ang kambal na walang ginawa kundi ang mag-focus sa sarili nilang mundo. I'm not in the mood to talk about that. At isa pa, hindi ako naniniwalang yun lang ang dahilan kung ba't sumulpot kayo dito. That is not how Peralta make their moves. Nginisan lang siya ng kambal bago naglakad palampas sa kanya. We just want to check on you. Duda siya sa sagot ni Leonel. Ilang buwan na nga bang hindi nagparamdam ang mga ito sa kanya? Tas ngayon, bigla na lang susulpot ang mga to? Let's talk about that while heading home. Usal naman ni Wendy at marahan siyang hinila palapit sa kotse. Wala naman siyang nagawa at nagpatiuna na rin sa paglalakad. Nang makasakay sa kotse, pinakiramdaman niya ang mga ito. Pakiramdam niya talaga? May hindi sinasabi ang mga ito sa kanya. Okay guys, spill the tea. Ba't nandito kayo? Ngumisi ang mga ito, kasabay ng pag-andar ng kotse. We know your secret. Pilyong pag-uumpisa ni Wiscon. Nagsalubong naman ang kilay niya. Wala naman siya ibang sikreto maliban sa... What did you know? Agad na tanong niya. Humalakhak naman ang mga ito. Maging si Leonel na nagmamaneho. We will help you, Marian, but make sure to do your mission well. Ani Wendy. Hindi niya maintindihan ang mga ito. Paanong malalaman ng mga ito ang tungkol doon? Kung ito nga ang alam nila na sikreto niya. Naging maingat naman siya. Ano bang alam niyo? Kung alam ng mga ito, maaaring malaman din ng buong pamilya nila. Hindi pa pwede. Dahil hindi pa maayos ang lahat. You know what we mean? Huwag ka mag-alala. Gagawin namin lahat to conceal the information about you two. Haharangin namin ang mga tao ng pamilya na magkakalkal tungkol kay Perry Felix. Kumpirmado. Alam nga ng mga ito ang relasyon nilang dalawa. Kaya pabor na rin sa'yo ang ibinigay ni Uncle na misyon. Doon may kakayahan ka na mas itago pa. Pero alam natin ang pamamaraan ng pamilya. Bukod sa'yo, paniguradong may iba pang tao ang gagamitin nila para paimbestigahan si Perry. Napatanga si Marian. Paano nalaman ng mga ito ang tungkol sa kanila? Wait, paano niyo nalaman? I was very careful about that. Paano niyo nalaman? Mahinang natawa ang mga pinsan niya, kasabay ng pagtapik ni Wendy sa balikat niya. Wilson, saw your car last time. Sakto rin, napupunta kami ng Spain for a mission. Nagtaka siya, kasi ibang path ka dumaan. Sinundan ka nitong chismosong to. And gladly, he saw you. Sinalubong ka ni Perry Felix. Nakuha sa dashcam niya, kaya nalaman namin. Lumingon siya at hinanap ang mga mata ni Wilson. Pabiro niya itong pinanlisikan ng mata. Ang akala ko'y tahimik ka lang. You exposed my secret? Hindi siya makapaniwala. Sa kanilang magpipinsan, ito ang hindi mo pagdududahan na may ginagawang kasalanan. Dahil tahimik lang ito at parang walang pakialam sa mundo. Just to them, it's a cousinship secret. Inirapan niya ang pinsan bago muling tumanaw sa labas ng bintana. So what now? Anong gagawin niya ngayong may nakakaalam na sa pamilya niya?
Pero alam naman niyang mapagkakatiwalaan ng mga ito. Alam namin na hindi ka pipili ng maling lalaki, Marian. Nilingon siya ng pinsan niyang si Leonel. Nakafocus ang tingin nito sa daan. We don't know everything, but we know that you love him enough to hide him. He's a mafia boss. You're an agent. Sana ay alam niya na darating ang araw na pwedeng maging isa siya sa misyon mo. Napayuko si Marian. Nakaramdam siya ng kirot sa puso. Naisip niya na ito noon. Ngunit ang akala niya ay papabor sa kanya ang panahon at hindi mangyayari yon. Ngunit nandito na siya ngayon sa sitwasyon na yon. Poprotektahan namin ang relasyon niyo. Hanggang sa handa na kayo pareho sa ngayon. Pero gawin mo ang misyon mo. Tapusin mo yon. We will never let you go in this challenge alone. Napangiti siya dahil sa sinabi ng mga ito. Marahan siyang tumango sa mga pinsan. Thank you guys. You're the best. Nakatulala si Marian sa kisame ng kwarto niya. Ito ang pang-5 araw na hindi sila nagkakausap ni Perry. Nag-aalala nga siya kung may masama bang nangyari dito. Ito kasi ang unang pagkakataon na sa matagal nilang relasyon na hindi sila nagkausap ng matagal. Tinatawagan niya ang number nito ngunit out of coverage. Hinak na nga niya ang CCTV sa huling lokasyon nito. Ngunit hindi naman nakapagbigay ito ng impormasyon sa kanya dahil nasira ang CCTV sa mga araw na yon. Nasaan ka ba, Perry? Nag-aalala talaga siya sa kalagayan ng nobyo. Paano kung ang huling ginawa nito ay nalagay sa panganib ang buhay nito? Nakaidlip siya sa ganong posisyon dahil sa pag-iisip. Nang maramdaman niya ang malambot na bagay na dumampi sa kanyang pisngi. Baby. Narinig niya ang mahinang boses ni Perry. Kaya naman kahit mabigat ang talukap ng mga mata niya, sinubukan niyang magmulat. Baby, where have you been? Mabilis niyang niyakap ang kasintahan. Amoy na amoy niya ang natural na amoy nito. Mabango at talagang na-miss niya ito talaga. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang buhok at ang maliit na halik nito sa gilid ng ulo niya. May tinapos na ako, baby. I want to spend a lot of time with you. Kaya tinapos ko na lang sa 5 araw. Kumawala siya dito at hinawakan ang pisngi nito. May maliit itong bandage sa noo. Ngunit maliban doon, ay mukhang okay naman to. Ang mga mata nito ang nangungusap dahil sa pangungulila. I was worried. Ni hindi mo man lang ako tinawagan o tinext. Nagtatampong sambit niya. Kaya ngumiti ito at hinagkan siya sa noo. Kung tinawagan kita, baka hindi ko natiis. At puntahan kita dito agad. Tiniis kita sa ilang araw para makasama kita sa matagal na panahon. Napangiti siya sa sinabi nito. At marahang inilapit ang kanyang labi sa nobyo. Namiss niya itong talaga. Ang amoy nito, boses nito, ang mga yakap at halik nito ay labis niyang pinangungulilaan. Paano ka nga pala nakapasok dito? Mahigpit ang seguridad sa mansyon at maraming CCTV sa bawat sulok. Ngumisilang si Perry at tinuro ang veranda niya na nakabukas ng sliding door. Hindi lang naman ikaw magaling manghak ng CCTV. Ako rin. Kindat nito sa kanya bago muling pagtagpuin ang kanilang labi. I miss you like hell, baby. Nagising siya kinabukasan na wala sa tabi niya si Perry. Sinulya pa naman niya ang veranda at maayos na nakasara yun. Napangiti na lang siya nang maalala ang nangyari kagabi. Namiss niya ito ng sobra kaya hiniling niya na matulog ito sa kanyang tabi. Kahit pa alam niyang pwede silang mahuli ng kanyang ama o hindi kaya ng kanyang ina. Pero hindi na rin siya nag-isip pa. Pinilit niya pa rin ang binata na matulog dito. Mukhang sinunod naman siya dahil mukhang bago pa lang din ang naiwang amoy nito sa kama. Oh, mukhang maganda ang gising mo ah. Napatingin siya sa nagsalita. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at nagmamadaling bumaba sa hagdan. Kuya Nix, when did you get home? Are you with Ate Rhea and my pamangkins? Natatawang sinalubong siya ng yakap ng kapatid.
No. Dumaan lang ako dahil may bibigay ako kay Dad. Your ate and kids are at home. Baka next month pa kami makapasyal dito ulit. Kahit ganon, ang naging sagot ng kapatid niya ay hindi siya nalungkot. Kaya rin naman niya bisitahin ang mga ito. Ngunit busy lang talaga siya. Hindi pa niya maisingit sa schedule niya. Oh, okay kuya. You take care and tell them na namimiss ko na sila. Tumango ang kuya niya at marahan siyang niyakap muli. Nang makaalis na ang kapatid, ay saka lang siya nag-ayos para umalis. Sinalubong pa siya ng kanyang ina na nasa living room nila. You look happy anak. Are you going out? Ngumiti siya sa ina at marahang yumakap dito. I'll be on duty, Mom. I have to go. I love you. Tumango at ngumiti lang ang ina, kaya naman tuluyan na siyang umalis sa mansyon. Nang makarating siya sa hideout ng nobyo, ay sinalubong siya agad ng ngiti ng mga tauhan nito. Good morning, Ma'am. Long time no see. Pabiro siyang sumimangot at umirap. Tinaguan niyo ako ng buong 5 araw. Tumawa naman ang mga ito bago nagkamot sa ulo. Nagpaalam naman siya sa mga ito at dumiretso sa opisina ni Perry. Doon niya nakita ang natutulog na kasintahan. Marahil, hindi ito nakatulog kagabi agad dahil binantayan siya nito muling makabalik sa pagkakatulog. Hinagkan lang siya nito at ganun din ang ginawa niya dito ngayon. Habang busy ang nobyo sa pagtulog, ay sinimulan niya na ang kanyang misyon. Maingat niyang binuksan ang drawer nito sa opisina at tinignan ang mga papeles na nakalagay doon. Sorry about this, baby. I'm just doing my job. Nilawayan niya ng bahagyang daliri at sinimulang buklatin ang mga papeles. Halos puno ang drawer ng mga papeles ng litrato. Nakita niya ang ilang mga pamilyar na litrato na noon ay naging misyon ng mga pinsan niya. Nangungunot ang noo niya sa bawat mababasa. Halos parehas ng impormasyon ang mga nakalagay sa papeles na ito. Ang mga nasa headquarter din nila. Kinuha naman niya ang mga litrato. Magkasalubong na ang mga kilay niya. Ang ilan dito ay nahuli na ng SAF dahil na rin sa mga anonymous tip. Ang alam niya ay ang ibang hinahunt pa rin ng uncle niya. Ngunit noong huli niyang nabalitaan ay ang mga nagtip ay nasa ibang bansa ang mga ito. Kaya nga, nasa ibang bansa rin ang halos lahat ng angkan nila. Baby, what are you doing? Mabilis niyang nilingon ng nobyo nang marinig ang husky nitong boses. Kalmado niyang ibinalik ang litrato sa drawer at sinara yun. Nothing, naiinip lang ako kaya naghanap ako ng mapaglilibangan. Ito ang unang beses na nagsinungaling siya sa kasintahan. Did you sleep well? Napuyat ka ba kagabi? Lumapit siya dito at tumabi sa sofa bed na hinihigaan nito. Hindi naman. I like staring at you while sleeping. Sumulya pa ito sa drawer na iniwan niya at lumipat naman ang tingin nito sa kanya kaya nagpakawala siya agad ng ngiti. Are you hungry, baby? I haven't eaten anything. Gusto mo bang magpa-deliver ako ng food? Ngumiti lang ito at tumango. Lalakad na sana siya palayo nang marahang hinila ni Perry ang kamay niya. Baby. Tiningnan niya ito at may kung ano sa tingin nito na para bang nagpabigat sa puso niya. I love you. Oh God. Ngayong nag-uumpisa pa nga lang siya, hindi na kinakaya ng konsensya niya. Is there something bothering you, baby? Nilingon niya si Marian. Kanina pa ito tahimik at para bang malalim ang iniisip. Lumapit ito ng bahagya sa kanya bagong ngumiti. Wala naman, I'm just kinda sleepy. Ngumiti siya sa nobya at marahang hinila ang kamay nito para makalapit ito sa kanya. Come here, I'll sing for you. Namula ang pisngi nito at masunuring lumapit sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ng nobya. Alam niya kung ano ang bumabagabag sa isip nito. Alam niya na bukod sa pagiging ubod ng ganda nito, ay pure ang puso nito. Hindi nga niya alam na may babaeng ubod ng yaman, pero ganito pa rin ang kabutihan. Perry,
Baby, don't do that again ha. Leaving and not calling me for days. Marahan siyang tumangutango kahit pa hindi nito nakikita. I love you, whatever happens. I'll fight with you. Napangiti siya sa sinabi ng dalaga. Halos sabay na-develop ang kakayahan nilang dalawa. Ang husay sa pakikipaglaban nito ay halos kapantay ng kanya. May mga tiktik nga lang ito na kakaiba at malakas ang puwersa. Alam niya noong una pa lang ang buong katauhan ng kasintahan. Dahil na nga isa siyang mafia, pati na rin ang kanyang ama, lahat ng impormasyon tungkol sa lahat ay maaaring maging hadlang sa negosyo ay meron sila. Alam na alam niya noong una pa lang ang kakayahan ng pamilya nito. Kung paano nito kayang durugin ang lahat. Oo nga siya si Perry Felix, isang mafia boss ng malaking grupo. Ngunit hindi ibig sabihin na parte siya ng mafia ay may mga illegal na gawain ang ginagawa nila. Kahit ang ama niya ay mabuti ang layunin. Ang mga malalaking kriminal ay sa kanila lumalapit. Pinapangakuan nila ito ng proteksyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay bumitaw na sa kanila, doon nila ito ipapain sa mga alagad ng batas. Nagsimula sa ama niya ang legacy na pananatilihin ang mga kriminal sa loob ng selda. At yun lang ang pinagpapatuloy niya. Mabuti ang hangarin niya na nagtatago lamang sa nakakatakot at delikadong pangalan. My love for you isn't fragile, Marian. I'll be more glad to accept that I'm your mission. Mahinang bulong niya nang marinig ang kalmanteng paghinga ng dalaga. Senyales na nakatulog na ito. Oo, alam na niya na siya ang misyon ng dalaga. Gising siya habang binabasa ng dalaga ang mga papeles niya. Ngunit hindi niya ito pipigilan o kukwestiyonin. Hindi niya kailanman kukwestiyonin ang pagmamahal ng dalaga sa kanya. I've been fixing myself for you to fit in your wonderful world. I love you so much. Tunay na mahal niya ang dalaga at alam niyang ganon din ang nararamdaman nito sa kanya. Ang pagmamahal niya na yon ang nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas para maghintay pa sa dalaga. Dahil nga sa ilang taon nilang pagiging magkarelasyon, ay namemorya niya na ang dalaga at sa kanya lang ito hindi makakapagsinungaling. You're not very good in lying, baby. Natatawang usal niya bago hagkan sa noo ang nakatulog na niyang nobya. Pinanood lang ni Perry si Marian habang nagkakalikot ito sa laptop at computer niya. Ang paalam nito sa kanya ay may gagawin lang para sa work. Kahit na alam niya ang totoo ay pinayagan niya pa rin ito. My peeps cook for merienda. You want to eat with them or dito na lang tayo? Mula sa computer ay nalipat ang tingin ni Marian sa kanya. Halata sa mga mata nito ang pagpapanik na tinakluban ng mga ngiti. Sa labas na lang tayo kumain, kasabay nila. Nginitian niya ang kasintahan at inalok niya ang palad niya dito. Nawala na ang pagpapanik sa mga mata nito at kumikinang nang umiti sa kanya. You're extra sweet, Perry. May kasalanan ka ba sa akin? Tanong niya dito nang humawak na ito sa braso niya. Mahina siyang natawa at agad na umiling. Ano naman ang gagawin kong kasalanan sa mahal kong kasintahan? Nagkibit balikat ito at mahinang tumawa. Are you going to propose to me? Natigilan siya at hinarap ang nobya. Ngumiti siya dito at hinagka ng noon nito. When you're ready, baby. Bakit hindi, diba? Namula ang pisngin nito at umiwas ng tingin. Natutuwa siya sa sarili dahil kahit matagal na sila, nagagawa niya pa ring pakiligin ng nobya. Boss, ma'am, dito po tayo magmerienda. May 5 palapag ang building na ito. Ang pinakagitna ay malawak at walang harang na sentro. Malawak din ito dahil sa dami ng tao niya, ang iba'y may sariling mga mundo kaya ang batch 1 at batch 3 lang ang halos kasundo ng kanyang nobya. Wow! Looks like you're celebrating for something. Kitang-kita niyang pagtingin sa kanya ng mga tauhan niya. Sinenyasan niya naman ng mga ito na tumingin sa ibang bahagi. Wala naman, ma'am. May budget lang para sa malaking merienda.
Ang mga ito na rin mismo ang nag-asikaso ng kakainin nila. Kitang-kita naman niya ang tuwa sa mga mata ni Marian. Araw-araw niyang gusto makita ang kasiyahan nito. Wala siyang hindi kayang gawin para lang maging masaya ang dalaga. Ba't di ka kumakain? Are you full? Tiningnan niya ang kinakain niya. Halos wala pa palang bawas. Natulala kasi siya sa kagandahan ng dalaga. No love, I'm just admiring your beauty. Natawa ito at marahan siyang hinampas sa braso. Bolero ka talaga. My future wife is so gorgeous. Hindi ko man lang maalis ang tingin ko sa'yo. Mas namula ang pisngi nito. Inilapag naman nito ang platito na hawak at mabilis na sinapo ang mga pisngi niya. My boyfriend is so sweet. Natatakot tuloy ako baka bigla mo akong iwan. Pabiro itong tumawa bago siya hagkan sa labi. Napatagal pa yun ng bahagya, kaya naman narinig niya ang pagtahimik ng mga tauhan niya. Nang maputol ang halik nila, ay agad niyang nilingon ng mga tao. Nakanganga ang mga ito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nangunot naman ang noo niya. Are you seriously watch us kissing here? Mabilis pa sa patak ng ulan. Datubalikod ang mga ito. Di po, boss. Sagot pa ng mga ito. Nang makatalikod na, muli niyang hinarap ang nobya. You're naughty, ah. Ngumisilang sa kanya ang dalaga. Maingat naman niyang hinawakan ang baba nito at dahan-dahang inilapit ang labi niya sa labi nito. Are you seeing someone? Nagulat si Marian sa prangkang tanong ng Kuya Nixon niya. Nasa family meeting sila at halos kumpleto sila ngayon. Naramdaman niya ang panlalamig ng kamay niya sa ilalim ng mesa. Napasulyap siya sa mga pinsan na kunwaring walang alam. Marian, your kuya is asking you. Napatingin naman siya sa kanyang ama na nagsalita. Kumakain sila ngayon at parang pakiramdam niya ay siyang lalamunin ng pwesto niya. Dad, Nixon, stop putting Marian in a hot seat. Salba naman sa kanya ng ate Nadia niya. Sumulyap siya dito. Ngumiti lang ito at kumindat sa kanya. Why? What's wrong with my question? I'm just asking. Nakagat naman ni Marian ang labi. Oo nga naman. Nagtatanong lang naman ang kuya niya. Ba't ba siya masyadong guilty? I am not seeing someone. Agad na pinutol ito ng kuya niya. Wiscon told me that you had a boyfriend. Laglag ang panga nilang magpipinsan. Maging si Wiscon ay gulat sa narinig. Nakita niya ang pasimpleng pag-iling ng pinsan. Hinuhuli lang sila ng kuya niya. I am not seeing someone, kuya. Seryoso niyang sagot bago muling ibinaling ang atensyon sa pagkain. Narinig naman niya ang malakas na pagtawa ng kapatid na sinundan ng ama at mga uncle niya. Kung makikita niyo lang ang reaksyon niyong lima, why do I feel that you're hiding something from us? Nagkatinginan silang magpipinsan at umakto na kunwaring wala silang alam sa mga sinasabi ng mga ito. Are we gonna talk about that, kuya? Akala ko pa emergency meeting lang to. Nagpatuloy siya sa pagkain. Ayaw niyang mapag-usapan ng tungkol doon. Mamaya ay madulas pa at mabunyag ang pakikipagrelasyon niya sa isang mafia boss. By the way, have you heard anything about Perry Felix? Ang akala ni Marian ay ubo niya lang ang naririnig niya. Ngunit naging ang apat niyang pinsan ay para na ring mamamatay sa biglaang pagkaubo. Hey, what's happening to you guys? Here, have some water. Tinanggap niya ang baso ng tubig at mahinang hinampas ang dibdib. Dad, why are you just asking name out of nowhere? Puna ng pinsan niyang si Limuel sa uncle niyang si Samuel. Sumandal ito sa upuan at nagpunas ng tissue sa labi. What? Nagtatanong lang naman ako ah. Bakit ba masyado kayong affected? Katwiran ito. Kuya is right. Plus, we always ask something out of nowhere. Why are you guys so obvious? Gusto na niyang magpalamon sa semento. Mukhang mabubuking na sila dahil sa pag-akto nilang magpipinsan. Bakit ba naman kasi mauusisa ang buong pamilya nila?
we heard about him because he is in a mission right now, Auntie. Mukhang nakahinga naman ng maluwang ang mga pinsan niya dahil palihim na sumenya sa mga ito. So you are familiar to him. Tell me about him, Iha. Nilingon niya ang ina. Nagtataka siya. Madalas kasi ay tahimik lang ito. Kung siya o mga pinsan niya ang may topic. Ngayon, ay may pilyang ngiti sa mga labi nito. Mom, are you that interested to my mission? Hindi niya naman tinatanong ang past missions namin. Sinusubukan niya pang humanap ng lusot para hindi mapag-usapan ang tungkol sa nobyo niya. Oo nga naman, Auntie. Dapat atay hayaan na lang natin si Marian sa mission niya. Segunda naman ni Wendy na tinanguan lang ni Lemuel, Wiscon at Walter. His name sounds interesting. Who is he? How's your mission? Ito na nga ang kinatatakutan niya. Ang sumali sa usapan ang Uncle Cody niya. Maliban sa kuya na si Nixon, ay ito ang pinaka-iniiwasan niya sa pagtatanong. I'm still trying to... Nanlalamig ang mga kamay niya. Gustong-gusto na niyang magpalamon sa upuan niya. Still trying? Oh, Marian, I didn't know that you were that slow. Nakaisang buwan ka na. Kalahating buwan na lang ang meron ka. Wala ka bang nakuha kahit konting impormasyon tungkol sa kanya? Mahigpit na napahawak ang kanyang kamay dahil nagpapawis na ang mga ito. Maging ang noo niya ay nararamdaman na din niya ang pagtulo ng pawis doon. Guys, stop. You guys are making Marian uncomfortable. Let her mind her own mission. When she's ready to tell you about her mission, she will tell you. Hindi naman siya makalingon sa kapatid niyang si Nadia dahil sa kabang nararamdaman niya. Hindi niya alam na darating sa punto na mape-pressure siya dahil sa mga ito. Hindi dahil sa kinakahiya niya si Perry, kundi dahil alam niyang hindi pa niya naaayos sa mga dapat niyang ayusin. Ayaw niya rin naman na pareho silang mahirapan ni Perry. Mahal na mahal niya ito. I'm sorry for not answering your questions, but I still believe that we have a rule that the mission we are holding is confidential. And I'm not able to say something against my mission. If you will excuse me, I have to go to the bathroom. Nagpaalam siya sa mga ito. Tinataga niya ang boses ngunit nararamdaman niya ang panginginig ng kalamnan niya. Nang makalabas siya sa kwartong yun, ay halos hindi niya mahawakan ang sarili. Hinang-hina siya. Alam niya kung gaano ka-professional ang pamilya niya. Alam niya kung gaano makapangyarihan ang mga salita ng mga ito. Kaya hindi niya alam kung paano niya nagawa magsalita ng ganon. Sa huling linya nila magkakapatid, ay siya pala nga walang masyadong nagagawa. Marahil nga, ay marami na rin. Ngunit hindi pa man lang ito pumapantay sa accomplishments ng mga kapatid niya. Siguro nga, masyado siyang naghahangad ng iba pa. Kahit na may naipundar naman siya sa sariling pagsisikap. Ngunit gusto niya lang maramdaman na kaya niya pang gumawa ng masigit pa. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na tinawagan ng nag-iisang tao na kaya niyang ipakita na mahina siya. Ang taong kaya niyang pakitaan ng husto na kailangan niya ng tulong. Baby, can you pick me up? Ramdam niya ang pagkatigil ng nasa kabilang linya, ngunit sumagot din agad. I'm here at my uncle's mansion. I'll be there, baby. Kagaya ng sinabi ni Perry, ay naghintay siya sa labas ng mansyon. Pinaglalaroan niya pa ang maliliit na bato sa high heels niya habang hinihintay ito. Hindi nagtagal, nakita niya ang kotse nito at agad gumuhit ang ngiti sa labi niya. Marian! Nakita niya ang mga pinsan na tumatakbo palapit sa kanya. Kunot ang noo ng mga ito. Parang hindi mabasa kung ano ang plano niya. Bago pa tuluyang makalapit ang mga ito, ay tumigil na sa harap niya ang kumikintab na kotse ng nobyo. Bumaba ito sa kotse at napangiti siya nang makita ang kagwapuhan nito. Ang buhok nito ay hinahangin, ngunit parang hindi naman nagugulo. Lumapit ito sa kanya, kaya naman hinawakan niya agad ang kamay nito. Kitang-kita niya ang pagkagulat nito.
Ngunit gumanti rin ito ng hawak sa kanya. "Where are you going?" Tanong ni Lemuel nang sa wakas ay makalapit ang mga ito sa kanila. "What's your plan?" Tiningnan niya ang mga pinsan at ngumiti lang. Napag-isip-isip niya na para saan pa na ilihim kung darating din ang panahon na sasabihin niya ang relasyon nila sa mga ito. "Magpapahinga lang. Mauuna na muna kami." Paalam niya sa mga ito. Tiningnan lang sila ng mga pinsan niya. Tinatansya kung may magagawa ba sila. "Oh, okay. Take care, Marian. We will be here." Tumango siya at marahan na hinila ang nobyo palapit sa kotse. Tumango lang din ito sa mga pinsan niya bago siya pinagbuksan ng pinto. Nang paanda rin nito ang kotse palayo, ay saka lang siya napapikit at nakahinga. She loves her family. Walang duda doon. Ngunit minsan ay iniisip niya na kailangan nga bang lahat ay malaman ng mga ito? "Just rest, baby. Don't think about anything. You can always rest when you're with me." Tiningnan niya ang nobyo at ngumiti. Tama ito. Dito lang siya makakapahinga. "I love you." Nagising si Maria nang maramdaman niya ang kung anong tumama sa kotse. Inaantok pa niyang tiningnan si Perry na nakatingin sa rearview mirror. "Ano nangyayari?" "Nothing, baby. We just have some company over there." Umayon siya ng upo at bahagyang kinusot ang mga mata bago tingnan ng salamin. "Who's the target now?" Ilang beses na rin silang napalaban ni Perry nung college at ilang encounter sa buhay. "No idea. You should go back to sleep. I'll handle this." Ngumuso siya at sinandal na maayos ang likod sa car seat. "I want to go to a beach with you." "Where do you want? In Boracay? Palawan or somewhere?" Nakangiting tanong ni Perry sa kanya. Baka sa boses nito ang saya. Ito kasi ang unang beses na siyang nagiya. Let's go to France?" Tumagilid siya para mas maayos na makita ang itsura ng nobyo. "I want to travel the world with you. Let's go skydiving. Let's eat to 5-star restaurants." Nakita niya ang paglapit ng kamay ni Perry sa kanya. Nakangiti naman niyang tinanggap yon. "Yes, baby. We will do everything you want." Ito siguro ang matagal na gustong marinig ng nobyo niya mula sa kanya. Dahil baka sa boses nito ang pagkasabik at kaligayahan. "Then we will spend more quality time. I'll stop for a meantime sa trabaho ko. Then let's get married." Dahil sa sinabi niya, naipreno nito ang kotse nila. Dahilan para mawala sa focus ang dalawang motor na humahabol sa kanila at humampas sa puno. "You want to get married with me? You're ready?" Tumangutango siya at ngumiti. Marahan pa siyang gumalaw para lang maabot ang labi nito para mahagkan nito. "I can't stop thinking about you. Pagod na akong itago ka. Pagod na akong ilihim sa lahat na akin ka. I want everyone to know that I'm your lady, Mr. Felix." Lumabas ang dimple sa pisngi nito. Dahil sa biglaang pagngiti nito, pati ang pisngi nito ay bahagyang namula. "Gosh, baby, you're making me want to kill those bastards who were hunting us." Ngumisi lang si Marian at muling hinagka ng kasintahan. "Let's do that together, shall we?" Bakas na bakas ang kinang sa mga mata ng nobyo. Matikas si Perry. Malaki ang katawan nito. At makikita at mararamdaman mo talaga ang takot. Ngunit pagdating sa kanya, para na itong baby. "Okay, let's do this." Kinuha nito ang baril sa backseat. Matagal-tagal din siyang hindi nakipaglaban. Pakiramdam niya nga ay boring ang pagiging agent niya. Nilagyan niya ng magazine ang mga baril. Ang silk dress niya, pinunit niya ng bahagya sa magkabilang side para makagalaw siya ng maayos. "Let's do this, baby." Ngumiti siya sa nobyo at muling hinagka nito bago sila sabay lumabas at nagpaputok. Ang tindig niya ay makapangyarihan. Kahit sinong makakita ay malalaman na galing siya sa angka ng mga Peralta. At ang pinakadahilan ng paglabas ng kakayahan niya, walang iba kundi ang isang mafia boss. Nang mawala ng bala ang baril niya,
ay inihagis niya yun sa lalaking patakbong lumapit sa kanya. Iniangat niya ang paa para masipa ang lalaki mula sa likod niya. Oops! Malas mo! Nakastiletos ako. Ngumisi siya at umikot. Para siyang isang engkantada na nakikipaglaban sa mga masasamang tao. Yun ang tingin sa kanya ni Perry. Marahil nga in love dito ang binata. Dahil kahit anong gawin nito, napaka-elegante ng bawat galaw nito. Hinatak ni Perry ang isang lalaki at hinarap ang mukha nito sa posisyon ng nobya niya. She's pretty, right? Ang angas niya talaga. Wala nang nagawa pa ang lalaki at tumango na lang. Ngumisi si Perry at hinagis sa tabi ang lalaki. Nagpatuloy silang dalawa sa pakikipaglaban. Nang magtama ang mga mata nila, nagngitian sila. Halatang halata na malalim ang kanilang pagmamahalan. Tumakbo palapit ang dalaga kay Perry. Nakangisi ito bago bumuelo at tumalon sa ere. Malakas na sinipa nito ang lalaking nasa likod na pala ni Perry. You're stunning, baby. Can you stop being so beautiful? Natawa si Marian bago hagkan nito sa labi. Matapos yun, bumalik sila sa hideout ni Perry. Doon, sinalubong sila ng mga tao nila. Boss, madam, ano nangyari sa inyo? Hindi ito pinansin ni Perry. Sa halip, tiningnan niya ang kasintahan at walang sabi-sabi na kinarga niya ito. Uy, ikaw talaga? Natawa ang dalaga sa biglaang ginawa ng nobyo. Umalis naman agad sa dinadaanan nila ang mga tauhan. Nagbigay galang pa ang mga ito kapag madadaanan nila. Now, where do you want to go? Ngumiti si Marian at ikinawit ang kamay niya sa leeg ni Perry. I want to go to France, but before that, I want to kiss you. Pilyang sambit ni Marian bago hinagka ng nobyo. Katatapos lang maligo ni Marian nang marinig nila ang kaguluhan sa labas ng opisina. Nagkatinginan tuloy sila nang busy na si Perry. Mabilis na tumayo si Perry at lumapit sa kanya. At sabay silang lumabas ng opisina. What's with the noise, people? Nakapalibot ang mga tauhan nila sa gitna. Para bang may ayaw palabasin. Woo! Marian? Natigilan si Marian nang marinig ang boses ng Auntie Cecilia niya. What the hell? Gulat na reaksyon ni Marian. What are you guys doing? Give her some space. Mabilis na sumunod sa kanya ang mga tauhan ni Perry. Ngunit nagulat siya nang hindi lang ang Auntie Cecilia niya ang nandun, kundi halos ang buong angka nila. Boss, nagpumilit pumasok. Mga Peralta naman kaya pinapasok namin. Kaso, gusto rin pumasok sa opisina mo, kaya pinigilan namin. Tumango lang si Perry sa tauhan at maingat na hinawakan ang kamay ng nobya. Anong ginagawa niyo dito? Muling tanong ni Marian sa mga ito na parang walang narinig. Gusto niya pang mapatawa. Paano ba naman kasi? May sarili na agad upuan ang Auntie Cecilia niya at nakadikwatro pa ito. Ang kapatid niyang si Nadia ay ganon din sa gilid nito. Ang kanyang mga pinsan ay nasa gilid lang. Mukhang wala na siyang choice, kaya nandun na sila. Ang Uncle Cody niya nakakrus sa mga braso at nakataas ang kilay. Normal lang naman na nakatayo ang Uncle Samuel niya. Para bang naiinip to at hinihintay ang sunod na sasabihin. At ang kanyang Kuya Nixon na namumula na ang buong muka na parang anytime may sasabog. Ikaw, Marian, anong ginagawa mo dito? Masungit na tanong ng kuya niya. Lumunok siya at handa nang sabihin ang totoo. Well, normal lang naman ata kuya na pumunta ako dito kasi boyfriend ko siya, so. Narinig niya ang pagsinghap ng mga pinsan niya, kaya naman nalipat ang tingin niya sa mga ito. Ang kambal ay may proud na ngiti sa kanya. Gulat naman si Wendy at nakikinig lang si Limuel. Kasasabi mo lang na wala kang boyfriend, so it's a lie? Pinisil niya ang kamay ng nobyo para hindi ito mag-isip na itinatanggi niya ito. Gumiti lang ito sa kanya na parang sinasabi na naiintindihan niya. Yes, it's a lie, kuya. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa inyong lahat. I'm sorry kung matagal na panahon naming itinago.
Nanlalaki ang mga mata ng ate Nadia niya at bahagya pang napatakip sa bibig. Matagal? You were lying to me all this time? Nakagat niya ang labi. Alam niya kung anong nararamdaman ng kuya niya. Pero wala siyang choice. We were in a relationship since 4th year high school. Gulat na gulat ang mga ito. Hindi makapaniwala na gano'n na sila katagal. That was 9 years ago. God, Marian. Nix, calm down. Besides, Dad already knew about this. Sabay sila ng kuya niya na nagulat sa sinabi ni Nadia. What? We all know, Nixon. We never told you. Kasi ayaw namin na pangunahan si Marian. She's old enough to decide when she wants to tell us everything. Ani Samuel, bago maalagang tumingin sa kanya. Sir, Ma'am, my love for Marian is sincere. Siya lang ang babaeng nakikita ko na pupuno sa buhay ko. We didn't ask for anything. Our relationship won't hurt anyone. Nilingon niya ang nobyo. Ngumiti siya dito at mas sinigpitan ang hawak sa kamay nito. Our boss, love, madam. Nagulat siya sa biglaang sigaw ng mga tauhan ni Perry. Ang mga boses nito ay parang nag-i-echo at natuwa siya sa mga ito. Hindi niya tuloy maiwasang maiyak. Marahan niyang binitiwan ang kamay ni Perry. Ngumiti man ito at tumango. Lumapit siya sa mga kapatid at mga pinsan niya. I love him, kuya. He's a mafia boss but he was good. He did good things only, kuya. He was the one who's giving Uncle Samuel all the anonymous tips about the wanted criminals. Pinunasan nito ang luhang kumakawala sa mga mata niya. I know that you care for me more than anyone. But Leonel was right. I will never choose a wrong person, kuya. Bumuntong hininga ito at niyakap siya. Doon ay napahagulhol siya. Noon niya pa gustong ipagsigawan ang relasyon nila ni Perry. Gustong gusto niyang ipagmalaki sa lahat kung gaano siya kaswerte sa binata. Matagal na niyang gustong malaman ng buong mundo na siya ang pinipili ni Perry Felix. Nakapangalumbaba si Perry habang pinagmamasdan ng kaibigan niyang si Marian Veron. Kahit pa hindi siya mahilig makipagkaibigan, ay nagawa niya pa rin kaibiganin nito dahil sa aura nito. Pareho kasi sila na madalas seryoso sa klase. Pero kapag silang dalawa lang, talaga naman pareho silang maingay. Alam niya sa sarili niya na sa bawat araw na kasama niyang dalaga, nahuhulog siya dito. Ngunit ayaw niyang pigilan ng sarili. Dad, why are we here again? Tanong niya sa ama na nakita niya ito sa labas ng mansyon. Nagsimula itong maging ganon nang iwan sila ng kanyang ina. Naikuyom niya tuloy ang kamao dahil sa namumuong galit sa kanyang ina. Huwag kang magalit sa mami mo, Perry. Marahil ay nagkulang ako. Baka siguro may taong kaya siyang itrato ng tama higit sa kaya ko. Ayaw na ayaw niya talagang sinisisi ng ama niya ang sarili nito. Ayaw niya maging mababa ang tingin nito sa sarili. Alam niya simulat sa Paul, hindi minahal ng ina niya ang daddy niya. Tanging pera lang ng ama ang gusto nito. Sa buong relasyon nga marahil ng dalawa ay nagloloko ang kanyang ina. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Punas sa kanya ni Marian. Ngumiti lang siya dito at itinoon na sa ibang atensyon. What are you thinking, Perry? You seem so sad. Hindi niya alam kung ganun ba siya ka-obvious o alam lang talaga nito ang nararamdaman niya. Nothing. Simula nang maging sila nito, ay hindi na niya naisip pang muli ang kataksilan ng ina niya. Maging ang kanyang ama, ay naging mas masaya nung nakilala nito si Marian. Ito ang muling nagbigay buhay sa mansyon. At lalong-lalo na sa buhay nilang mag-ama. Promise me that you will marry her son. Marian was a great lady. You'll be safe with her. Ito ang huling bilin ng ama niya bago ito mamaalam sa mundo. Kagaya niya, nasaktan din si Marian sa pagkawala ng ama niya.
Matagal din ito nakarecover. Pero tinulungan nila ang isa't isa para makaahon. Sa bawat pagdaan ng araw, mas lumalalim ang pagmamahal niya sa nobya. Hindi ito kailanman nagbigay sa kanya ng dahilan para pagdudahan ang pagmamahal nito sa kanya. Kahit nalihim ang relasyon nila, ay masaya siya. Hindi naman ito nagkulang sa kanya. Ang pagmamahal nito ay sapat na. Kaya naman ang direkta siyang kausapin ni Nicolas Veron, ang ama ni Marian, ay hindi siya natakot na tatalikuran at tatraydo rin siya ng sariling nobya. I know my daughter, Mr. Felix. She looks so strong, but she's fragile. Ngumiti siya dito. Kilalang kilala niya ang babaeng pinakamamahal niya. Kabisadong kabisado niya na ito. And I know her too, sir. I love every bit of her. Kahit pa nga ayaw pa ni Marian na ipakilala siya sa mga ito, ay naiintindihan niya. Dahil una, at mahalaga naman sa lahat, ay hindi siya nagmamadali. Ang 5 araw na nawala siya ay ang panahon na may pinapagawa sa kanya si Mr. Veron. Papayag lamang daw ito na siya ang makakatuluyan ng anak nito kung papayag siyang ibigay ang secret information sa biggest illegal mafia sa buong mundo. Naging delikado man dahil alam ng mga head sa ilalim na tanging siya at ang ama lang niya ang nakakaalam tungkol doon, ay ginawa niya pa rin. I am sincere to your daughter, sir. I am willing to do everything for her. Nginitian siya ni Mr. Veron na tinapik sa balikat. May anak din ako lalaki, iho. I know that you're a great guy. Love and protect my daughter with your life. Good luck. Ngumiti siya at tumango. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na may nagtiwala sa kanya para sa pagmamahal niya sa dalaga. Mamahalin niya ito sa kahit ilang buhay pa ang dumaan sa mundo. Ipinagsiklo pa ni Perry ang mga daliri niya sa daliri ni Marian. Natutuwa talaga siya sa malalambot at magagandang kamay ng nobya. Your hand is really pretty. Ngumiti si Marian at ginalaw-galaw ang mga daliri. Of course, I'm a pretty woman, so my hands needs to be pretty too. Natawa siya bago hagkan ng kamay nito. Yeah, right. I think this ring will fit on your finger. Natigilan ng dalaga. Mabilis na namuo ang luha sa mga mata nito. Seryoso ba? Mabilis na tumulo ang mga luha ni Marian. Alam naman niyang dadating sa punto na magpo-propose sa kanya ang kasintahan, ngunit hindi niya alam na ganito pala ang feeling. Yes, baby. I love you more than anything. I saw you as my light. You are my comfort. And I can live my life without you, baby. Will you marry me? Napatango-tango si Marian. Paano siya tatanggi sa lalaking minamahal niya? Paano nga ba niya mapipigilang hindi maging masaya na ito ang kasama? Marahil, ang nakakainggit na pakiramdam na mahalin ng sobra at isa siya sa mga babaeng hindi maiinggit dahil higit pa ang pinararamdam nito sa kanya. I will marry you. Ano na naman ang tinititigan mo dyan? Tumawa ng malakas ang anak nila Marian. Humagik-gik pa ito at mahina siyang tinulak. Daddy, I'm just looking at the fish, look ko. Nakiupo siya sa tabi nito at tiningnan ang tinuturo ng anak. Wow, it's a pretty little fish. Aniya naman, pumalakpak pa ito at patuloy na itinuturo ang isda. What are you guys doing there? Agad niyang nilingon ang pinanggalingan ng boses. Hi, baby. Tumayo siya at pinagpagan ng kamay para salubungin ang asawa. Daddy, I thought I'm your baby. Curious na tanong ng anak nila. Natawa naman sila pareho ng asawa. Kinarga niya ang munti nilang prinsesa at tuluyang lumapit sa kanyang napakagandang asawa. You are my little baby and your mommy is my big baby. Natawa ang asawa niya bago siya hagkan sa pisngi, maging ang anak nila. Ikaw talaga? Kung ano-anong sinasabi mo dito sa anak natin. Oh baby, did you enjoy watching those fish? Tumango-tango ito bago magsimulang magkwento. Kagaya ng dati, nanatili siya sa pagiging mafia boss. Mas lalo pang lumaki at dumami ang mga tao niya.
Kaya naman ang mansyon nila ay puno ng mga tauhan. Nakahanay ang mga ito at formal na nakatayo. By the way, baby, my family will be here later. Ngumiti siya sa asawa habang nanatiling kalong ang anak. You already told me that last week. Kaya tandang-tanda ko. Mahinang natawa ito at napasapok sa noo. O nga pala, sorry. I'm just excited about it. Dahil mas malaki ang lupain ni Perry sa Zambales at nagustuhan naman ni Maria na manatili doon na sila nanirahan. Ang pamilyang Peralta ay madalas bumisita sa lugar nila, lalo na ang mga magpipinsan. Hilig na mga itong pasalubungan ng kanilang anak na si Mariza. Maganda at bibo ang kanilang panganay na anak. Kamukhang kamukha nga ito ni Marian. Where's our apo? Masayang bungad ng ina ni Marian nang makarating ito sa mansyon. Magalang naman itong sinalubong ng mga tauhan nila. Mom, Dad! Guys, welcome! Pasok kayo! Kitang-kita ni Perry ang kasiyahan sa mukha ng kanyang napakagandang asawa. Pakiramdam niya tuloy ay nagtagumpay siya bilang asawa nito. Dahil kahit tumigil ito sa pagiging agent, hindi nabawasan ang kaligayahan nito. Sa halip, mas naging masaya pa ito. Grandma and Grandpa can come today. They are a little bit busy to their honeymoon. Napailing na lang ang ina ni Marian bago humalakhak sa sinabi niya ni Samuel. It's okay, Uncle. They called us yesterday. Nagsimula na ang kasiyahan sa mansyon. Halos lahat sila ay nag-enjoy, maging ang kanilang munting prinsesa. Hindi maialis ni Perry ang tingin sa kanyang mag-ina. Para bang ang tahimik na mundo niya at ang tanging naririnig niya lang ay ang mahinhinatawa ng kanyang asawa at ng kanyang munting anak. Perry! Parang malaslo mo para sa kanya ang pagtawag at pagkaway ng kanyang asawa. Hindi niya alam na pwede pala talaga na maging endgame nila ang isa't isa. Ito ang babaeng nagpabago sa pananaw niya sa buhay. Ang nagtanggal ng tuluyan sa galit niya sa kanyang ina, na kahit minsan na hindi humingi ng kapatawaran sa kanya at sa kanyang ama. Nakangiti siyang tumakbo palapit sa mag-ina niya at ramdam na ramdam niya ang buhangin sa kanyang paa. Mula sa pwesto nila ay tanaw ang buong pamilya na nagtatampisaw sa dagat at ang mga pinsan naman nito ay nasa swimming pool. Are you enjoying? Niyakap niya ang kanyang mag-ina nang makalapit na siya sa mga ito. Yes, Dad. We went on swimming earlier with Uncle Leo and Auntie Wendy with Uncle Wes and Uncle Walter. Madaldal na pagkukwento ng anak, kaya sabay silang natawa. Kinuha niya ang anak sa asawa at inakbayan nito bago hinagkan. Do you want to go to Isla Puerto for vacation? Niyakap niya ang asawa at naramdaman niya ang pagtango. Anywhere, basta kasama ka at ang ating napakakulit na baby. Mommy, I'm not makulit po. Daddy is makulit. Right. Your dad is makulit and so malambing. Right? Tumangutango ang kanilang napakagandang anak bago siya hagkan sa pisngi. Daddy, we love you po. I love you more, baby. I love you, baby. Uy, stop na kayo dyan. Kain na tayo. Nilingon ng mag-asawa si Wendy na kumakaway sa kanila. You guys are too sweet. Baka mamaya lang gamin na kayo. Pabirong inismiran ni Maria ng pinsan na si Wendy. Our whole family is like this, Wendy. Ngayon ka lang ba pinanganak? Tinawanan nito ng pinsan. Bago sila marahang hinila sa table ng pagkain. Guys, let's eat. Mom and Dad are in video call. Hi, Grandma. Hi, Grandpa. We miss you. Bibong bati ng anak nila sa mga ito. Hi, Iha. We are very sorry that we can't come right now. Don't worry, babawi kami sa'yo. Ramdam nila ang saya ng anak nila. It's okay lang po, Grandma and Grandpa. As long as you're safe and healthy, we love you so much. Tuwang-tuwa sila sa kaswitan ng kanilang anak. Marahil, namana nito sa kanyang ama ang kaswitan. Dahil mas sweet talaga si Perry. Aw, you make us cry.
Nagsimula na silang kumain habang nagkukwentuhan, na puno ng muling kaligayahan ng mansyon. Masaya naman ito kahit silang tatlo lang ang pamilya. Ngunit minsan lang ang maging ganito. I love you, baby. Tinitigan ni Perry ang asawa at masuyong hinawakan ng pisngi nito. I love you more than anything in this world, from the very start and from the very last breath I will have. Niyakap niya ang asawa at maingat na hinagkan sa labi. Mukhang dapat ay sundan na natin si Mariza. Ikaw, pilyo ka talaga, but do you want? Sabay silang natawa bago ay parang batang naghabulan sa loob ng kanilang malawak na silid-tulugan. Baby, stop, I'm tired. Natatawang sambit ni Marian at pinigilan ng asawa sa paghabol sa kanya. Okay, come here. Tumatawa pa rin na lumapit si Marian. I will always love you, my wonderful wife. Ngumiti si Marian at hinagkan sa labi si Perry. And I will always be wonderful wife to you. I will love you anytime and forever, my baby mafia boss. Sabay silang natawa bago pagsaluhan ng matamis na halik. Ang akala ni Perry Felix ay madadaig sila ng mga pagsubok sa kanilang relasyon. Ngunit heto sila ngayon, may munting prinsesa at sigurado siya na dadagdagan pa nila yon. Hindi niya akalain na magiging panghabang buhay niya ang maganda at istriktang si Marian Veron. At bukod sa lahat, ito ang nagturo sa kanya ng mga bagay na akala niya noon ay imposible. Daddy, Mommy! Malawak ang ngiti nilang mag-asawa nang tumatakbong lumapit sa kanilang panganay na anak at kanilang bunsong lalaki. Naglalabasan ang mga dimple nito. Kung ang kanilang panganay kamukha ni Marian, ang kanila namang bunso ay walang tapon at walang tanggi na kamukhang kamukha ni Perry. Babies! Natutuwang salubong ni Marian sa mga anak. Kinarga ni Marian ang bunso nila at si Perry naman ay ang kanilang panganay. Masaya silang nag-enjoy sa kanilang pamamasyal. Madam, ilag! Mabilis na gumalaw si Marian bago pa man tumama ang isang dagger sa kanya. Mabilis siyang nakaikot at nasaluyon. Mabilis na tumalim ang tingin ni Perry sa malayo at sinenyasan ng mga tao nila. No one will mess with my family. Mukhang hindi pa kinakalawang ang skills ko ah. Wow, Mommy, you were so amazing! She is, baby. Napakaastig talaga ng mommy mo. Huminga ng malalim si Perry bago lumapit sa asawa. Wala siyang hindi kayang gawin para lang protektahan ang pamilya nila. Hindi niya sasayangin ang mga panahon na kailangan pa nilang ilihim ang relasyon nila para lang sirain ng iba. Pinapangako niya na poprotektahan niya ang mga ito hanggang sa huling hininga niya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Secretly Dating the Mafia Boss, written by Miss Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!